Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Red flag, green flag. Madalas na usapin yan sa mga relasyon ngayon. Kung sino ang toxic o sino nga ba ang tamang tao na para sa'yo dahil sa kabutihan at sinseridad nila. Isang relasyon na matutunghayan natin ngayon mga ka-vibes. Isang pagsasama na hindi mo aakalain na maaaring mapuno ng pagdududa. Green flag na nga ba talaga? Paano kung sa likod ng berdeng bandila ay may tinatagong ibang kulay ng katotohanan? Mabait, gentleman, makadiyos, maginoo at marespeto. Ganun ko nakilala ang boyfriend ko, DJ Kakay. Isang green flag. Yan ang sabi ng mga tao sa paligid ko. At ako, ang napakaswerteng babae sa mata nila. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jamie. 22 years old noong nagsimula akong nakipag-date at nakipagrelasyon sa boyfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Kendrick. 2 years older sa akin at sobrang iba sa mga lalaking nakilala ko noon. Kaya naman, umpisa pa lang, gumaan ang loob ko sa kanya. Nakuha na niya kaagad ang damdamin ko. Galing kasi ako noon sa isang toxic na relasyon. Isang nuknukan ng red flag ang ex ko nung mga panahon na yon. Siya yung tipo na nakakasakal, wala kang freedom at mawawalan ka ng respeto o confidence sa sarili mo. 4 years ko din naging boyfriend ng ex ko na yon, DJ Kakay. Hindi ko din alam kung bakit nagawa kong tagalan ng kagaya niya. Isang taon akong hindi makamove on dahil sa trauma at nasinapit ko sa karanasan kong iyon. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Kendrick, isang lalaki na trinato ako ng tama. Walang pag-aalinlangan, siyang kumatok sa puso ko. At kahit nangangamba ako at natatakot noon, sinubukan ko pa rin siyang bigyan ng pagkakataon. At ang resulta, isang healthy na relasyon ang binigay niya sa akin. Yung relasyon na wala akong kahit anong pangamba. Umulan ng assurance, umambon ng pagpapahalaga, sobrang maalaga at maalalahanin niya. Good morning, mahal ko. Good morning, baby. Mwah! Ang ganda mo talaga. Buo na tuloy ang araw ko niyan. Nagustuhan mo ba ang makeup ko? Bago tong foundation na gamit ko. Buti na lang match yung shade. Naka-foundation ka pala. Parang natural naman. Natural ang beauty mo, mahal. Asus! Halika nga, kiss ulit kita. Mwah! Ay, buo na talaga ang araw ko. Tara na nga, baka malit ka pa. Ang aga mo nga eh. Baka kanina ka pa dito ha? Hindi, umuwi pa ako kagaling ko sa work. Umidlip ng konti. Pero hinagahan ko talaga para mahatid kita. Siyempre, ayoko naman na malate ka. Ikaw talaga, babe. Sabi ko naman sa'yo na okay lang kahit hindi mo ako ihatid sa trabaho. At magmumotor at taxi ka. Baka mapano ka pa dun eh. Hindi naman safe yun. Umaangkas din naman ako kapag nakamotor ka. Ganun lang din yun. Iba naman yun, mahal. Alam mo naman, sobrang ingat ko sa'yo, di ba? Saka, hindi naman ako kamote driver eh. Oo na, babe. Ayoko lang naman na napapagod ka eh. Galing ka sa graveyard shift mo sa work. Tapos ipagdadrive mo pa ako. Ano ka ba, mahal? Wala lang yun. Mas panatagal loob ko kapag ako yung naghahatid sa'yo. Sure na ligtas ka. Kaya prinsesa tawag sa akin eh. Grabe ka naman kasi, babe. Ang haba-haba na ng buhok ko sa'yo. Wala pa nga to eh. Di ba sabi ko sa'yo, kapag gusto may paraan. Lahat gusto kong gawin para sa'yo. Gagawin ko yan ng paraan. Wala na talaga akong mahihiling pa. Alam mo, madalas na hindi ako sanay kasi ngayon lang may nagtrato sa akin ng ganito. Sana nga noon pa kita nakilala para mas naparamdam ko na sa'yo noon pa kung gaano ka kahalaga. Kaya love na love kita eh. Love na love din kita, mahal ko. Ang swerte ko kaya sa girlfriend ko. Maganda, mabait, caring at super sweet pa. Kaya paglilong ko rin talaga kita. Ang swerte-swerte ko din kaya sa boyfriend ko. Mas swerte ako, mahal. No, ako kaya. Ako yung pinakamaswerte.
Nakikita ko yon sa lahat ng tao, DJ Kakay. Nakikita nila kung gaano ako kaswerte sa boyfriend ko. Kaya nga green flag kung may tuturing siya. Mapapa-comment yung mga tao na sana all talaga. Sana all sa Facebook post ko dahil kilala bilang sweet at mabait si Kendrick. Mas tumagal pa ang relasyon namin, unang anniversary namin, kumain kami sa isang hotel. Binigyan niya pa ako ng bulaklak. Sobrang na-appreciate ko yon dahil minsan lang naman kami makakain sa mamahaling restaurant. Yung sa isang kilalang hotel tapos may masarap na pagkain at may view pa sa labas. Pakiramdam ko noon ako na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pangalawang anniversary naman namin, nagpunta kami sa isang beach resort sa Pangasinan. Cottage at villa pa lang, sobrang romantic na. Talagang pinaghandaan ni Kendrick ang lahat. Hindi kami nagkakaproblema, talagang panatag ang loob ko sa kanya. Siya ata ang pinaka-selfless na lalaking nakilala ko. Lagi niyang inuuna ang ibang tao. Hindi lang ako, DJ Kakay, kundi ibang tao din. Si Kendrick ang tipo na sobrang mapagbigay kahit sinong pulubi lagi niyang binibigyan. Pag may nangangailangan ng tulong, hindi siya magdadalawang isip na tulungan ito. Malapit din siya sa kahit sinong tao dahil talaga mapagkumbaba siya. Isa lang yon sa marami pa niyang katangian na nagustuhan ko sa kanya. Kaya paminsan, hindi ko maiwasang isipin kung deserve ko ba talaga siya. Para kasing too good to be true. Ang tagal na nating hindi nagkikita, Jamie. Mabuti naman at nakapunta ka. Hindi ka na busy? Busy sa Kendrick mo? Ano ka ba? Alam mo naman na umuwi ako sa probinsya kaya hindi tayo nakakapagkita. Ay sus! Simula gumraduate tayo, MIA ka na talaga. Sabi tuloy ng mga kabatchmates natin, bala ka na daw Italy ni Kendrick. Nagpe-prepare na ata kayo ng kasal, girl. Huy! Huwag ka nga! Wala pa kaming plano sa ganyan. Tsaka, hinahinaan mo naman yung boses mo, Jella. Napapatingin na yung iba, oh. Ay, sorry naman, no. Excited lang talaga ako na kasama kita ngayon. Ang tagal na din kasi, no? Oo na, eto na nga, oh. So, kumusta ka naman? Hindi ako nagpapaligoy-ligoy, girl, ha? Gusto ko lang din makibalita sa love life mo. Wala. Eto, masaya naman. We, masaya ba talaga? Bakit ganyan yung mukha mo? Anong mukha? Masaya ako, no? Sus, hindi naman sa pag-aano pero matagal na din kitang kaibigan, Jamie. Kilala na kita. Don't tell me, nag-away kayo ni Kendrick, no? Hala, nag-break na ba kayo? Huy! Grabe, hindi ah! Hindi kami magbe-break noon. Ano ka ba? Bakit parang hindi ka masaya? Ang tagal nyo na din, ha? Anyari? Anong problema sa'yo? Grabe, pag problema sa akin kaagad. Ako kaagad. Matik na yan, friend. Ang tinutino kaya ng boyfriend mo. Kanito ba mangyayari ang problema? Di sa'yo. Alam mo, ikaw talaga, Jella. Ewan ko sa'yo. Nagtatanong lang ako. Pero seryoso, Jamie, okay ka lang ba? Ay. Alam mo kasi, paminsan, hindi ko maiwasan isipin kung deserve ko ba talaga yung kagaya ni Kendrick. Alam mo yun, super perfect niya. Perfect talaga, te. Pero, bakit mo naman naiisip yan? Ngayon pa, ang tagal-tagal nyo na. Para kasing too good to be true siya, Jella. After ng toxic mong ex, deserve mo talaga yan, friend. Tsaka, perfect match naman kayo ah. Isang anghel at isang demonyita. Hoy! Joke lang! Nakakainis ka. Pero ayun, tama ka din naman. Dun lang sa part na angel si Kendrick ah. Alam mo yun, yung super bait niya, nakaka-pressure tuloy yung relasyon namin. Paano nakaka-pressure naman, Jamie? Basta, hindi ko ma-explain. Ay nako, hindi ka lang siguro talaga sanay na matrato ng tama. Alam mo yun, wala ka nang dapat problemahin sa inyo, di ba? Grabe yung assurance na galing sa boyfriend mo. Secured na din yung future mo dahil provider mindset talaga si Kendrick. At alam mo nga,
napanood ko sa TikTok na dapat mga ganyang lalaki daw talaga yung pinipili. Yung lalaking alam mong magiging mabuting ama sa mga future anak mo. Grabe naman. Napaka-advance mo naman mag-isip. Pero Jella, kaya siguro nag-overthink ako kung deserve ko ba to lahat. Kasi wala na akong mahihiling pa sa relasyon namin. Wala akong mahanap na mali. At kinakabahan ako na baka balang araw, bawiin sa akin to. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan, friend. Alam mo, kung may tiwala ka talaga sa relasyon nyo, hindi dapat ganyan ang iniisip mo. Mabuti pa, isipin mo kaagad na si Kendrick kapag nag-overthink ka or kausapin mo siya. Teka, asan nga pala si Kendrick? Hindi ka ba niya susunduin after natin manood ng sine? Susunduin niya daw ako. Pero baka malate siya. Talaga, mabuti naman. Makikisabay ako ha. Naku, sabi na nga ba. Pero sige, sabihan ko siya. Ay, ito sakto, nag-text siya. O ano daw sabi? Ay, hindi niya daw pala ako masusundo. Nagpapatulong kasi yung coworker niya na si Daisy. Kailangan ng tulong sa paglilipat daw ng bahay. Ay, ang bait naman pala talaga ni Kendrick. Pero okay lang yan, mag-taxi na lang tayo. Dahil sa reaksyon ni Jella, hindi ko nailabas ang saloobin ko. Sa totoo lang, nagselos ako noon. Nainis kay Kendrick dahil nangako siya na susunduin niya ako para makapag-dinner din kami pagkatapos. Pero dahil sa coworker niyang si Daisy, hindi ito natuloy. Gusto ko magalit pero nung mga panahon na yon parang nag-guilty ako. Dahil ayon nga kay Jella, mabait lang si Kendrick. Paniguradong hindi lang siya nakatanggi sa coworker nito na nangangailangan ng tulong. Wala ko dapat ipagselos dahil ano pa nga ba ang hihilingin ko kung magaling naman magbigay ng assurance si Kendrick, hindi ba? Ang hirap pala DJ Kakay, ang hirap magkaroon ng boyfriend na sobrang bait kahit kanino. Kahit insecure at silosa na kagaya ko, talagang talo. Pero hindi ko naman iyon ginawang issue. Sa totoo lang, nasasanay na ako. Malapit talaga siya sa mga coworkers ng babae. Protective kaya ihahatid niya ang mga ito sa bahay kung kinakailangan. Typical gentleman. Ganon si Kendrick. At kahit girlfriend niya ako, parang wala na akong magagawa. Oh, babe, napatawag ka. Nakauwi ka na ba? Oo, mahal. Nakauwi na ako. Kayo ba ni Jella nakauwi na kayo? Ay, hindi ka na nag-reply sa akin. Sorry, nalubat na kasi yung phone ko. Pero nandito na ako sa bahay. Kamusta naman yung paglilipat ng mga gamit ni Daisy? Maayos naman, mahal. Katulong ko din si Arthur. Kawawa kasi si Daisy eh. Kesa naman magar pa siya ng tagalipat, di ba? Sa bagay. Mabuti na lang, natulungan niya siya. Sayang din kasi. Namiss kita eh. Ay sus, Kendrick. Napaka-clingy mo talaga. Masama ba? E di sana nakapag-date din tayo kanina. Sayang din pero huwag ka mag-alala, mahal. Magbabanding din tayo. Ngayon weekend. Busy ka ba? Hindi naman siguro, babe. Bakit? May pupuntahan ba tayo? Sama ka, mahal. Niyaya kasi ako nila Ate Lena. Papunta sa Laguna. May lakad sila sa Laguna? Oo eh. Kinausap nila ako na ako yung mag-drive. Hindi naman ako makahindi. Lalo na't buntis si Ate Lena. Tsaka karating din natin doon. Pwede tayo mamasyal. Isang lakad na lang din, di ba? Kaya gusto ko tayong kasama doon. Sige, sama ako, mahal. Para naman may tagalambing sa'yo habang nagdadrive ka. Naku, baka kasi masyado kang mapagod eh. Ikaw talaga ang energy booster ko eh. Naman! Pero, babe, yung sasakyan mo ba yung gamit o yung kila Kuya Wancho? Yung SUV ko na lang. Mahirap kasi kapag yung kotse pala na Wancho eh. Buntis si Ate Lena, mahirapan siya doon. Sa bagay nga naman. Pero, babayaran ka naman ba nila sa toll at sa gas? Hindi eh. Hindi ko din naman sila sisingilin. Ha? Kendrick, bakit na naman? Ay.
Alam mo, ang mahal-mahal ng gas ngayon at singil dyan sa tol. Malayo din ang Laguna ha. Mahal, alam mo naman na wala lang yun sa akin. Pinsan ko si Ate Lena. Hindi naman sila iba sa akin. Alam ko, pero kahit na. Isa pa, kasama ka din naman, mahal. Ikaw ba, masisingil ko? Hindi ko din nun yung gagawin sa'yo. Mamamasyal din naman tayo sa Laguna hindi lang sila. Ayan ka na naman sa kabaitan mo. Look, Kendrick. Kahit pang gas, binibigyan kita kapag malayuan ng mga pinupuntahan natin. Dahil bukod sa pagod mo sa pagmamaneho, malaking pasanin din yung gas ngayon. Hindi ko hahayaan na ikaw lang laging sumasagot sa lahat. Ang akin lang, sana magbigay din sila Ate Lena kahit papaano. Mahal, wala lang yun sa akin. Wala din naman masama kung hindi sila magabot ng pera. Huwag na natin pagtalunan tong bagay na to. Pero kasi, fine. Alam mo, babe, gabi na din. Maaga pa yung pasok mo bukas. Ganun din ako. Kailangan na natin matulog. Tama, para makapagpahinga ka rin, mahal ko. Good night I love you. I love you too. Good night. See you bukas, mahal ko. Sa sobrang pagkabait ni Kendrick, ang hindi ko din gusto ay yung parang naaabuso na siya, DJ Kakay. May mga pagkakataon na siya lagi ang ginagawang driver ng pinsan niyang si Ate Lena at ang asawa nito na si Kuya Juancho. Dahil likas na matulungin si Kendrick, hindi talaga siya makahindi sa mga ito. At ang resulta, pananamantala sa kabaitan niya. Noong nagpunta kami sa Laguna, wala na lang akong kibo. Kahit na gusto kong pagsabihan si Kendrick, naging tahimik na lang ako sa sitwasyon namin. Nakikita kong si Kendrick ang nagpapagod sa pagdadrive, gumagastos sa gas, toll at kahit sa pagkain na ino-order sa drive-thru. Nag-abot man ako ng pera sa kanya para makihati sa gastos, pero yung dalawa sa likod, napasarap ang buhay, hindi man lang magawang magbigay kahit barya. At kagaya nga ng sabi ko, kahit girlfriend ako ni Kendrick, parang wala na akong magagawa doon. Hindi ko maiwasan isipin na baka pag-iisip ko lang ang may problema. Like, OA ba ako? Sensitive masyado? O talagang madamot o masama ang ugali? Talagang nairita lang ako sa mga taong sinasamantalang kabaitan ng boyfriend ko. Na kung kay Kendrick normal lang sa kanya at maganda sa kalooban niya ang mga nangyayari, sa akin parang ang sama-sama. Ayoko lang talaga na may taong nagte-take advantage sa kanya. Habang tumatagal ang relasyon namin, DJ Kakay, hindi lang pasensya ko ang nasusubukan. Madami din akong na-realize sa amin. Importante ang boundaries. Boundaries, ganun pala ka-importante ang limits at boundaries. Kahit gaano ka pa kabait, kailangan din ng limits. Dahil yung sobrang bait, hindi rin naman maganda. Somehow naging red flag na din siya kay Kendrick. Mukhang ang sarap dito, babe. Sakto, gutom na ako. Gusto ko na matikman yung ramen nila. Oo, mahal. Naku, nakakain na ako dito dati. Masarap dito. Sana hindi pa rin nagbago yung lasa. Sana nga. Oh, sakto. Nandito na yung order natin. Andyan na pala. Your orders po. Salamat, miss. Is there anything else po? Complete order na po ba? Wala na po. Salamat po. May problema ba, mahal? Akala ko ba excited ka na kumain? Tara na, kain na tayo. Ito na ang chopstick ko. Ako lang ba o talagang mas onti yung servings ng ramen ko? Babe, pares naman tayo ng order, diba? Tsaka same size lang. Ha? Diba? Same size lang naman. Oo, bakit? Tinanong ko nga. Diba? Mas onti yung sinerve sa akin. Tingnan mo. Baka nagkamali lang sila, mahal ko. Gusto mo ba palit na lang tayo? No. Pares lang naman yan ang presyo. So bakit magkaiba yung dami? Ay. Excuse me, miss? Miss? Excuse me? Yes, may additional order po ba? Miss? Ask ko lang po. Bakit parang mas onti yung sinerve niyo sa akin na ramen? Pares lang naman po kami ng order ng boyfriend ko. Bakit? Maubos mo ba yan? Po?
Mahinang kumain ng mga customer na babae, kaya nasasayang lang yung mga madaming serving sa inyo. Ha? Teka lang, di naman yata tama yun. Mahal, it's okay. So sinasabi niyo ba na mali kami? Ano ba kayo? Talagang mali. Jamie, tama na. It's okay. Miss, yan siya na po. Tawagan na lang po namin kayo kapag may kailangan po kami. Excuse me po. Kendrick naman, bakit hinayaan mo lang? Pabayaan mo na, mahal. Magpalit na lang tayo ng ramen kung gusto mo. Hindi yun ang pinupunto ko. Ang akin lang, unfair yung ganito. Tapos, sila pa yung mataray. Grabe ang pangit ng service nila dito ha. Nagtatrabaho lang din sila, mahal. Baka mawalan pa sila ng trabaho kung papalakayin pa natin to. Just calm down. Okay? Kumain na lang tayo. Nakakawala ng gana. Mahal naman. Nasa harapan tayo ng pagkain. Nasa isang Japanese restaurant kami ni Kendrick at umorder kami ng shoyu ramen. Same price, same flavor, pero nagtaka ako nung kapansin-pansin na mas kakaunti ang ramen na nakalagay sa bowl ko. Mas konti ang noodles at mas konti ang sabaw. Natural para sa akin na magtanong o magreklamo, sino naman ang hindi, diba? Pero ganoon na lang kataray ang mga waitress na yon. Hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Kung paano niya ginagawa na sadyang mas onti daw ang serving sa mga babaeng customer dahil hindi daw malakas kumain ng mga babae. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang idea na yon. Somehow my point, baka nanghihinayang sila kapag may mga ramen na hindi nauubos. Pero kahit na, hindi pa rin tama. Talagang unfair lalo na't parehas naman ng presyo ang in-order namin ni Kendrick. Eh di sana pati yung presyo binawasan din nila, diba? Nakakapikon talaga. Hindi ko alam kung saan ako magagalit, sa mataray na waitress na yon, sa sitwasyon o kay Kendrick na hindi man lang ako ipinagtanggol at parang in-invalidate pa ang feelings ko nung mga oras na yon. Napahiya ako, DJ Kakay. Sa sobrang bait ng boyfriend ko, pinagtatanggol niya yung waitress. Kapalit nun, hindi man lang niya na-consider ang feelings ko. At kahit unfair para sa akin, hahayaan niya dahil mas worried siya sa ibang tao. Hindi ko talaga yun nagustuhan. Hindi naman naapakan ng pagkatao ko. Hindi naman ako inape o inabuso, pero ang sakit-sakit para sa akin. Yung kabaitan ni Kendrick sa ibang tao, naging red flag na. At hindi lang yun ang sitwasyon na nagpapaapekto sa akin. Hindi ko na malayan na tila may listahan na sa aking isipan. Hindi ko alam, Jella. Alam mo ba, one time, may babaeng barista nagbigay ng discount sa kanya sa coffee shop. Nagsulat pa ng FB account at cellphone number sa receipt. Hindi man lang humindi si Kendrick. Ngiritaan niya pa, yung babae. Kesyo, ayaw daw niya na magmukhang snob o masungit. Sabi niya, friendly lang daw yung barista. Ganun ba yung friendly? Ay grabe, pero alam mo naman na mabait lang talaga yung boyfriend mo, girl. Baka nahihiya lang siyang i-reject yung tao. May mga ganun talaga, di ba? Alam ko naman na mabait si Kendrick. Pero, sumusobra na. One time pa, ito pa ha, nung nag-grocery kami, siya yung nagbayad ng lahat ng pinamili ng coworker niya. Hindi ko pa natatanong pero, for sure, hanggang ngayon, hindi pa siya binabayaran nun. Wow! Ang bait naman nakatrabaho niyang si Kendrick. Ang swerte sa kanya, ha? Di ba dati siya yung tumulong sa paglilipat din ng bahay ng coworker niya? Oo, same person yun. Si Daisy na naglipat bahay at si Daisy na nag-grocery shopping. Alam mo, ewan ko nga eh. Masama ang kutob ko sa Daisy na yun. Ano? Pinaghihinalaan mo ba nakabit ni Kendrick yang si Daisy? Ewan ko. Posible. Hindi naman malabo siguro yun, no? Malay ko ba? Lalo na halos araw-araw silang magkasama sa office. Pero Jamie, isipin mo naman kung gaano ka-loyal yung boyfriend mo. Parang santo na nga yan sa sobrang bait eh. Magtiwala ka naman na hindi niya magagawa yun sa'yo. Oo naman, may tiwala naman ako sa kanya. Malaki ang tiwala ko kay Kendrick. Pero Jella, alam mo naman sigurong ibig kong sabihin. May mga tao na pakitaan mo lang ng konting kabutihan, magkakagusto na kaagad sa'yo. Paano kung ganun si Daisy kay Kendrick? Paano kung chumachancing na yung babaeng yun? Hindi mo naman siguro maiiwasan yun. For sure, madami ang humahanga dyan sa boyfriend mo. Bukod sa mabait, pogi at matalino pa. Hindi ko sila masisisi, friend. Teka.
Kabilang ka ba sa kanila, ha? Uy! Baliw! Hindi Siguro, slight. Pero walang mali siya, girl. Alam mo naman na ibang-iba yung type ko sa lalaki, no? Gusto ko yung balbas sarado na maraming tattoo sa katawan. Subukan mo lang talaga. Okay, sabi mo eh. Ay, nako. Alam mo, hindi ko na alam kung ano pang pinoproblema mo dyan kay Kendrick, girl. Ano yun? Gusto mo ba na maging masama yung ugali niya sa ibang tao? Yung sa'yo lang siya mabait? Hindi. Hindi yun ang punto ko. Ang hirap lang na kung madami nga ang may gusto sa kanya, hindi naman niya nire-reject. Ang bait-bait niya sa kanila. Mas natatakot pa siyang makasakit ng feelings ng iba kaysa sa feelings ko. Ganun ba yun? May punto ka din naman. Tama ka din, friend. Grabe naman kasi yung boyfriend mo eh. Nuk-nukan ng green flag. Talaga ba? Parang red flag na nga niya yung pagiging sobrang mabait niya. Yung tipong wala siyang pakialam kung magmukhang masama kahit yung girlfriend niya. Naisip mo na naman ba yung ramen restaurant incident nyo? Hindi lang yon, Jella. May listahan na ata ako sa utak ko na ako yung nagmukhang kontrabida dahil sa kanya. Grabe! Ang uwi naman ng kontrabida na yan, friend. Nagtalo na kami dati dahil hindi ko siya pinayagan na sumama sa mga kabarkada niya. Bakit mo naman hindi pinayagan? Ganun kasi yung iba niyang kaibigan. Dahil alam nila na mabait si Kendrick na lang yung pagagastusin nila. Ayoko mangyari ulit yun. Kaya pinagbawalan ko muna siya na sumama. Pumayag naman siya dahil may sakit din ako noon. Pero in the end, nag-abono pa at nagbigay pa rin siya ng pera sa kanila. Grabe! Ang swerte din pala ng mga kaibigan niya, no? At ang malas daw ni Kendrick sa akin na girlfriend niya. Ay, mataray, masama ugali, insecure at selosa. Sino naman nagsabi niyan? Wow! Nahalata din nila. Jella naman. Char lang. Ano pa ba kasi yun? Ito pa, isang beses, may narinig akong hindi maganda tungkol sa akin mula sa kaibigan niya. Kung hindi ko pa mismo narinig, hindi man lang sa akin sasabihin ni Kendrick. At ang masama, hindi man lang niya ako pinagtanggol. Gusto niyang magpakaanghel sa harapan ng mga kaibigan niya. Habang ako, yung girlfriend niya, na masama ugali, na lahat na lang gagawing issue sa aming dalawa. Baka naman kasi hindi sinabi sa'yo ni Kendrick yun dahil ayaw kanyang masaktan, Jamie. For sure, ikaw lang din yung iniintindi noon. Alam mo naman na likas lang talaga sa kanya yung pagiging mabait, di ba? Alam mo, Jella, hindi ko alam kung kaibigan ba kita o kaibigan ka ni Kendrick. Bakit pa lagi mo siyang pinagtatanggol? Bakit ba ang dali-dali para sa'yo na i-invalidate yung feelings ko? Ano naman kung mabait yung boyfriend ko? Nasasaktan ako eh. Lahat na lang kinakampihan siya. Pati ba naman ikaw? Bahala nga kayo sa buhay nyo. Mature at childish kung matatawag, DJ Kakay. Alam kong hindi ako dapat sumigaw ng ganon sa kaibigan kong si Jella. Pero noong mga panahon na yon, narindi talaga ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil halong-halong emosyon na ang bumagsak sa akin. Parang lahat naman kasi ng kilala ko, si Kendrick ang kinakampihan. Dahil si Kendrick ang nakikita nila na mabuti, mabait at ubod ng green flag. At ako yung tagagawa ng issue at problema. Malas daw si Kendrick dahil ako ang girlfriend niya. Siguro nga tama sila, pero hindi rin naman siguro tama na ini-invalidate nila ang nararamdaman ko. Hindi ba? Tao lang din naman ako, nasasaktan. Nagiging makitid ang utak, nagiging sensitive at nagbe-breakdown. Sa huli, kinimkim ko na lang lahat ng mga nararamdaman ko. Wala na akong mapagsabihin kaya itinago ko na lang, DJ Kakay. Lumipas ang ilan pang mga araw at linggo, nagpanggap na lang ako na maayos ang lahat. Hanggang sa naging maayos naman nga ang lahat. Sinubukan lang talaga ang pasensya ko noong mga panahon na iyon. Naisip ko din na mas kailangan ko lang siguro na maging mapagpasensya dahil alam kong hindi ko din makakaya kung ang pagkawala ni Kendrick sa buhay ko ang kapalit. Kaya kahit may mga bagay na hindi ko natanggap, kailangan ko na lang palipasin dahil mahal ko siya. Mahal, I love you. Nakakabigla ka naman, babe. Bigla-bigla ka na nagka-I love you dyan. Eh bakit? Mahal na mahal kita eh. Ikaw talaga.
Parati mo akong bigla-biglang pinapakilig. Hindi ba pwedeng mag-warning ka muna? Magbigay ka naman ng 2 days notice? Hindi ko kaya. Araw-araw kitang mahal eh. Ikaw ba, love mo ako? Mm, mm, Wow, at talagang pinag-isipan mo pa. char lang. Siyempre, mahal na mahal kita. Alam mo naman yun eh. Pero iba pa rin talaga pag narinig ko mula sa'yo. I love you, Kendrick. Sobra-sobra. I love you too, mahal ko. Alam mo, hindi ko din inaasahan na magtatagal tayo ng ganito. What? Bakit naman? Akala mo ba magbibreak ako agad? Uy, hindi naman. Hindi lang din talaga ako makapaniwala na natagalan mo ang ugali ko. Alam ko naman kasi na masakit ako sa ulo eh. Huwag mo sabihin yan. Nabihig mo kaya dahil sa personality mo at ikaw na yata ang pinakamagandang sakit sa ulo ko. Uy! Tsaka pinapasakit mo talaga ulo ko, mahal. Bawat segundo pa naman tumatakbo ka dito. Hindi ka naman mawala sa isip ko. Napakagaling naman talaga oh. Ano ulit yun? Pero alam mo, sobrang magkaiba tayo ng ugali, babe. May mga hindi talaga tayo pinagkakaunawaan. May mga pagkakataon na nagka-clash talaga tayo. Pero andyan ka pa rin. Hindi mo ako sinusukuan. Mahal, simula nung nanligaw ako sa'yo, hininda ko na talaga ang sarili ko. Handa akong gawing lahat para sa'yo. Kendrick. Ano ba? Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Tingnan ng ano. Tignan na parang ako yung pinakamagandang nilalang sa mundo. Nakakatunaw. Nakakapanghina. Grabe ka kaya makatitig dyan, oh. Naipapakita ba ng pagtingin ko kung gaano kita kamahal? Oo. Hindi ko alam na posible pala yun. At mararanasan ko to lahat mula sa'yo. Halika nga, ikis mo ako. Sa mga panahon na yon, nagawa kong hindi na lang isipin ang lahat. Basta ang importante, mahal namin ang isa't isa. Kasi ano pa nga bang mahiling ko sa kagaya niya? Full package na nga si Kendrick eh. Hindi ko na siya dapat pakawalan pa. Kung meron man kaming mga hindi pinagkakaunawaan, at least hindi siya kagaya ng ibang lalaki na kung hindi abusado, cheater naman. Naniwala ako na iba si Kendrick. Naniwala ako na iba siya sa lahat ng mga lalaki ngayon. Naniwala ko na siya ang true love ko at hindi niya magagawa ang mga bagay na direktang makakasakit sa akin. Hindi siya ako o hindi niya ako maluloko. Dahil nga, mabait siya. Faithful, stick to one, seryoso sa pag-ibig, makadiyos at marespeto. Pinaramdam niya naman na ako lang ang babae sa puso niya. Ako lang ang babae na mahal niya. Sa pagsasama namin, hindi na ako nagkaduda kahit nasabihin pa natin na may mga babae nagkakagusto sa kanya. Hindi naman ako nakaramdam na lilingon siya sa iba. Cheating will never be an issue sa inyo ni Kendrick. Madalas ko din yan na marinig mula sa makakilala namin. Lahat sila sinasabi yan na para bang kilalang-kilala nila ang boyfriend ko. Pinanghawakan ko yon, DJ Kakay. Hindi lang kay Kendrick ang tiwala ko, kundi sa mga tao na nakapaligid sa amin. Nakakilala siya bilang tao at nagtitiwala din sa kanya. Medyo malilate pala ako mamaya. Ha? Bakit naman, babe? May mga inisikaso kasi kami ng mga boss ko. Baka hindi na kita masundo. Okay lang ba, mahal? Nako, okay lang yun. Mag-commute na lang ako. O sige, okay po. Basta mag-iingat ka. Update mo ko agad. Yes po, ikaw din. Text mo ako ah. O, paano? Papasok na ako sa trabaho, babe. Sige, good luck today, mahal ko. Ha? Si Jella? Ano naman kayang kailangan nito? Ang aga-aga pa. Hello? Hello, Jamie? Naririnig mo ba ako? Oo. Bakit na naman ba, Jella? Anong kailangan mo? Girl, may kailangan tayong pag-usapan. Kailangan kitang makausap. Ha? Ano na naman ba yan? Wala akong oras ngayon. May trabaho pa ako. Kasama mo ba si Kendrick? Anong kailangan mo sa boyfriend ko?
Hindi ko siya kasama ngayon. Kaya pwede ba? Tsaka mo na lang siya abalahin. Hindi mo siya kasama. Good. Jamie, trust me. Importante to. Kailangan kitang makausap. Ano ba? May work ako, Jella. Mamayang lunchtime. Di ba may break ka naman? Kitain mo ako sa coffee shop sa katabi ng building nyo. Ano na naman ba tong trip mo? Huwag ka nang maarte, okay? Basta meet me there during your lunch break. Promise, mabilis lang to. May kailangan lang ako sabihin sa'yo. Fine. Oo na. Magkita na lang tayo dun. Bakit parang may kaba sa dibdib ko? Hindi ko maintindihan, DJ Kakay. Sadyang nakakagulat ang biglaang pagtawag ni Jella at gusto niya pang makipagkita. Dahil naman mapilit siya, pinagbigyan ko na. Araw ng Huwebes noon, tandang-tanda ko pa. Medyo magaan ang trabaho sa opisina, kaya naman magaan sa pakiramdam ko nakitain si Jella during lunch break. Hindi ko na din alam pero tila hindi busy at wala gaanong tao sa loob ng coffee shop kung saan kami magkikita. Ang madalas na sobrang daming customer ay ilan lang nung araw na iyon. Nakita ko kaagad si Jella na nakapangbahay, payata at walang pakialam sa itsura niya. Nakakapagtaka dahil napaka-arte pa naman niya pagdating sa damit at ayos niya. Ewan ko ba pero ang daming kakaiba. Ano na naman ba yun, Jella? Anong kailangan mo? Nasaan si Kendrick? Natural, nasa trabaho niya. Bakit mo ba hinahanap sa akin? Kung siya ang kailangan mo, hindi mo na kailangan kausapin pa ako. Tinatanong ko siya sa'yo kasi nga may kailangan akong sabihin tungkol sa kanya. Ano naman yun? Look, alam kong lagi kong pinagtatanggol at kinakampihan yung boyfriend mo. Kilala naman kasi talaga siya bilang mabait, di ba? And I'm sorry. Alam ko na na-invalidate ko yung feelings mo nung last time. Wala lang yun. Huwag na natin balikan pa. Alam ko naman na naging immature din ako nun. Pero, yan lang ba yung sasabihin mo? Kasi kung magdadarama ka ng ganyan dito, uuwi na lang ako, te. Hindi, Jamie. Gusto talaga kitang makausap ngayon kasi nga may ipapakita ako sa'yo. Ipapakita? Alin? Heto. Tignan mo. Ano to, Jella? Bakit may dating app profile si Kendrick? Ken? Sino to? Jella, poser niya ba to? Yan din yung nasa isip ko, Jamie. Yan din yung naisip ko nung una. Pero siya talaga yan. Na-confirm ko ng coworker ko. Teka nga, paano mo ba to nakita? Paano mo nasigurado na siya talaga to? Bakit naman siya gagawa ng profile sa isang dating app? Hindi naman siya single. Nagde-dating app yung coworker ko na si Nadine. Then one time, kinuwento niya na sa akin na may sweet guy daw siyang nakilala sa app na yon. Pinakita niya sa akin yung Jamie, nagulat ako na si Kendrick pala yun. Huwag mo nga akong lukuhin, Jella. Hindi ko gusto yung trip mo, Hindi ako nang titrip, Jamie. Totoo yung sinasabi ko. Oo, alam ko na mahirap paniwalaan dahil napaka-green flag yung boyfriend mo. Pero trust me, totoo to. I made sure na dinouble check ko lahat and nag-research ako bago ako pumunta dito, no? Jella, hindi to totoo. Alam mo, hindi naman to magagawa ni Kendrick I know. Hindi to totoo. I know, Jamie. Hindi rin ako makapaniwala. Pero ilang weeks na daw silang nag-uusap. Sinabi ko naman kaagad sa kanya na ikaw yung girlfriend nung kilala niya sa dating app. If you want, pwede kong papuntahin dito si Nadine para makausap mo. Please, Jella. Hindi ako magagawang lokohin ni Kendrick. Faithful siya. Faithful siya sa akin. Girl, basahin mo na lang yung screenshots ng messages na sinend ni Nadine. Nag-send pa siya ng pictures niya, selfies, updates. Nag-video call pa daw sila noon habang ikaw, walang kaalam-alam. Hindi. No. Hindi totoo yan. Ako din naman, Jamie. Hindi rin ako makapaniwala na magagawa ni Kendrick to. Of all people, si Kendrick na, sabi ko nga ba, di ba, na santo kung sa sobrang bait. Jella, tama na.
Tama na, okay? Ayoko nang makarinig pa ng kasinungalingan galing sa'yo. Poster lang yan. O baka naman tao na may inggit sa kanya. Hindi yan magagawa sa akin ni Kendrick. Nagtiwala ako sa kanya. Mahal niya ako. Hindi ako nagsisinungaling, Jamie. Alam ko, nagbulag-bulagan ako noon. Alam ko na lagi kong kinakampihan si Kendrick noon. Pero pagtatakpan ko ba siya kung kitang-kita kung paano niya ako niloloko or paano kanya niloloko? Diyan naman eh. Hindi kanya masusundo mamaya, di ba? Kasi for sure, may imi-meet up siya na babae na nakilala niya na naman sa dating app na yun. Cheating will never be an issue. Loyal siyang lalaki. Hindi kanya lolokohin. Super bait, green flag naman ng boyfriend mo. Yan ang mga sabi o tila nagfa-flashback lahat sa isipan ko at narindi ang magkabilang tenga ko habang paulit-ulit kong naririnig ang mga sinasabi ng ibang tao noon sa kanya. Kung gaano siya ka-loyal at ka-green flag. Sa kwento ni Jella, 3 linggo nang magkausap ang co-worker niya na si Nadine at si Kendrick. Nagpalitan na din sila ng mga social media accounts at doon namin nalaman na may tinatagong account si Kendrick at tanging sarili lang niya ang pinopost niya doon. Walang kahit anong bahid ng relasyon namin. Para lang malaya siyang makalandi doon nang hindi ko nalalaman. DJ Kakay, nasa denial stage pa ako noon, hindi niya magagawa sa akin yon. Hindi niya ako maluloko. Hindi niya magagawang magtaksil dahil mahal niya ako at mabait siya. Pero parang bumaliktad ang lahat ng nasa paligid ko. Lahat ng pinaniniwalaan ko, parang hindi totoo lahat ng nangyari sa amin. Parang estranghero ang lalaking mahal ko. Kasinungalingan lang pala ang lahat. Isang beses akong umiyak, DJ Kakay. Umiyak sa coffee shop sa harapan ni Jella. Isang beses lang dahil matapos noon, parang naging bato na lang ang damdamin ko. Kahit sino naman ay masasaktan sa pangyayaring iyon. Pero para sa akin, kaagad ko na ding natanggap. All this time baka hinihintay ko lang talaga na lumabas ang tunay niyang kulay. Jamie, nandito ako. Lumabas ka naman dyan sa kwarto mo. Ano na naman ba, Jella? Ang aga-aga oh. Anong maaga? 1:00 na ng hapon. Kagigising mo lang ba? Ano? Buong araw kang magmumukbuk dyan. Holiday naman, Jella. Walang pasok. Pabayaan mo na ako. Concerned lang ako sa'yo, no? Simula nung naghiwalay kayo ni Kendrick, hindi ka na lumabas dyan. Anong gustong mong gawin ko? Mag-party, magwalwal, sirain ko pa yung buhay ko sa harapan ng ibang tao. Te, hindi ko na kailangan yun. Tignan mo, in-expose ko si Kendrick sa panluloko niya. Pero ako pa rin yung masama sa harapan nila. Kesyo baka daw nagkulang ako kaya nagawang manlandi ng iba. Yun nga yung sinasabi ng schoolmates natin noon na sila Francesca. Kesyo ang bait-bait daw ni Kendrick. Sayang daw. Nakakainis. Sarap niyang sabunutan. Wow ha, nagsalita. Ganyan ka din naman dati. Hoy, hindi na ngayon, no? Hindi naman ako enabler ng mga cheaters, no? Tsaka tama lang na hindi mo siya binigyan ng second chance. Sino bang mag-aakala na yung matino at green flag, magagawa niya pala yun sa'yo? Kahit sobrang bait, kahit anong green flag niya, manluloko pa rin pala kagaya ng ibang lalaki. Oh. Friend! Diyos ko naman! Nababaliw ka na ba? Nabaliw ka na ba dahil kay Kendrick? Natatawa lang ako kasi hindi lang naman ako iniloko nun eh. Pati kayo. Imagine, napaniwala tayong lahat nun. Siya na nga yung nagloko at nanakit ngayon, pero siya pa rin yung pinapanigan ng lahat. Kala mo naman aakit kayo ng langit kapag kinampihan niyo si Kendrick? Ano ba, Jamie? Sa'yo nga ako kampi eh. Alam ko na kahit tagilid yung ugali mo, hindi ka naman cheater na kagaya niya, no? Isang beses lang daw nagloko si Kendrick. Bakit hindi ko bigyan ng second chance? Di sana naghanap na lang ako ng malaking bato na ipinukpok sa ulo ko. Ang dali din para sa ibang tao na bigyan ng excuse ang pagluloko nila sa akin o pagluloko sa akin ni Kendrick.
Ako pa rin yung pabayang girlfriend. Ako pa rin yung may kasalanan kasi kilala nila si Kendrick na pinaglihi sa anghel. Hindi ko din maiwasan isipin na sana nagtiis na lang ako dahil minsan lang naman darating ang isang Kendrick sa buhay ko. Pero hindi din ako ganong tao, DJ Kakay. Hindi ako red flag na mananatili sa relasyon ng dahil lang sa pinanghihinayangan kahit na wala namang nararamdaman. Kahit natatawag din akong red flag sa hindi ko pagbibigay ng second chance, pero wala na sa akin kung ako ang masama sa harapan ng lahat. At least hindi ako nagpapanggap at wala din akong niloko o sinaktan. Jamie, please kausapin mo ako. Para saan pa, Kendrick? Tigilan mo na ako, okay? Hindi mo ako masusuyo sa pagiging sad boy mo sa mga post mo. Masama ba i-express ko yung nararamdaman ko? Hindi ko talaga na kaya na mawala ka. Kung yung ibang tao kayang maawa sa'yo, pues ako hindi. Kasi manluloko ka. Mahal naman, please. Ayusin natin to. Mahal mo mukha mo. You're fake. Everything was fake. Kaya please, ayaw na kitang makita, Kendrick. Anong fake? Jamie, totoo to. Totoo to lahat. Mapagpanggap ka. Fake ka. Sinungaling. Lakas ng loob mo na magpanggap na mabait at green flag sa harapan ng lahat. Hindi lang ako yung napaniwala mo eh. Pati din sila. Lahat sila. Pero yung totoo, ayan ka. Cheater. Manloloko din naman pala. Bakit kailangan mo kong lukuhin ng ganon, Kendrick? Isang beses lang yon, Jamie. Isang beses lang akong nagkamali at pinagsisisihan ko na yon. Hindi mo lang ba ako bibigyan ng second chance? Ano ako, baliw? Tigilan mo nga ako. Itigil na natin to, huy. Sa ilang taon natin magkasama, lahat binigay ko sa'yo. Tinrato kita ng tama. Sobrang bait at caring ko sa'yo, di ba? Hindi mo man lang ba ako mapapatawad? At ano, Kendrick? Utang na loob ko pa sa'yo yung pagiging mabait mo? Green flag? Ganyan ba yung green flag? Sinubukan ko maging perfect guy para sa'yo, mahal. Sana hindi mo na lang sinubukan. Kasi napaka-fake mo. Sa harapan ko, akala ko, ako lang yung nag-iisang babae para sa'yo. Dahil sa paraan ng pagtingin mo at pinaramdam mo naman yun sa akin. Pero sa likuran ko pala, may iba ka din naman palang nilalandi. May iba ka din naman palang gustong yakapin at halikan. Hindi yun ang Kendrick na nakilala ko. Hindi mo dapat magagawa sa akin lahat ng yun. Sorry, Jamie. Sorry. Nagsisisi na ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na mawala ka. Akala ko ba iba ka sa kanila? Si Kendrick na kilala ko, hindi niya magagawa yun. Pero, kasi nungalingan lang naman pala lahat eh. Nagawa mo magpanggap kahit hindi ka naman talaga green flag. Hindi lang ako niloko mo, Kendrick. Niloko mo yung lahat ng tao sa paligid natin. Niloko mo lang din yung sarili mo. DJ Kakay, hindi talaga ako nadala sa mga sorry niya. Hindi ako nakaramdam ng awa kahit puro sad boy postings siya sa social medias. Madaming tao ang napapabilib niya, nakukuha ang simpatsya. Ako na naman ang nagmukhang masama dahil hindi ko magawan patawarin siya. Ang green flag na kagaya ni Kendrick. Pero wala akong pakialam, DJ Kakay. Ginusto ko na lang talaga na mawala siya sa landas ko. Kahit siguro lumuhod pa siya para halikan ng pako at magmakaawa na balikan ko siya, hindi ko pa rin iyon ibibigay. Kagaya nga ng sinabi ko na baka hinihintay ko lang talaga na lumabas ang tunay na niyang kulay. Na baka noon pa, nabawasan na talaga ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. At nung nalaman ko na marunong din pala siya magloko, nawala lahat. Tuluyang nawala. Simula noon, inalis ko na talaga sa buhay ko si Kendrick. Naging single na lang ako hanggang ngayon. Hindi na ako pumasok pa sa nakakapagod at nakakasawang relasyon. At the age of 27, single pa rin ako. Ang hirap na magtiwala, ang hirap magbase sa kung anong kulay ng isang tao. Kung may pagka-green flag nga ba o red flag siya. Basta isa lang ang alam ko, DJ Kakay. Sabi nga nila sa internet, kayang-kaya ka nilang tratuhin na parang prinsesa. Kayang-kaya ka nilang tratuhin o tingnan na parang ikaw ang pinakaminamahal nila. Kayang-kaya ka nilang maging sobrang bait. Ngunit magagawa pa rin nilang magloko at manakit. Kahit gaano niya ipakitang mahal na mahal ka niya, magagawa ka pa rin niyang
magkaroon ng profile sa dating apps para maghanap ng kalandian. At kung yung mga litrato niya sa profile niya doon, yung mga litrato na ako pa mismo ang kumuha. Kapal talaga ng mukha niya. Ngayon isa na lamang ako na bitter na ex-girlfriend. Sobrang bitter para magawang isulat ito sa lahat para sa inyo. Naka-move on naman na ako. Hindi na siya ang mahal ko, pero yung galit, nandito pa rin.